Mismong sa Malacanang na nagsumite ang Department of Trade and Industry o DTI ng suhestyon nitong tanggalin na ang price cap sa bigas na sinimulang ipatupad ng pamahalaan noong September 5. Kung maaari pangaraw ay alisin na ito sa katapusan ng buwan. Sang-ayon ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI dito upang magbigay daan daw ang normal na paggalaw ng presyo base sa supply at demand. Ayon pa kay PCCI President George Barcelon, kailangan tutukan ng gobyerno ang umano'y hoarders at price manipulators. Isang paraan para mapanatili ang tamang presyo sa merkado at ang makontain ang inflation sa bansa. Posible naman daw magkaroon ng shortage sa bigas kung mananatili ang price cap, ayon sa Philippine Retailers Association o PRA. We should find a right balance between protecting the consumer and ensuring the viability of the retailers. When you cap prices below market equilibrium, definitely there will be a reduce in supply kasi retailers may choose not to sell products at a loss. That will lead to shortages on essential goods, especially rice. Dito sa Kamuning Market sa Quezon City, karamihan sa mga tinitindang bigas ay nasa 50 pa rin pataas ang kada kilo. Bagamat may 41 at 45 pesos alinsunod sa kautusan ng pamahalaan, kapansin-pansin na kakaunti lang ang mga nakadisplay. Ayon sa ilang retailers, hindi naman daw kasi ganun karami ang nakukuha nilang supply mula sa traders. Ang ilan pa nga, halos pinapaubos na lang daw. Sa kabilang dako, umaasa ang Alliance of Concerned Consumers in the Philippines o ACOP, gayon din ang ilang retailers sa mungkahi ng Agriculture Department na i-extend ang price cap sa bigas hanggang katapusan ng Oktubre. We welcome the move by the Department of Agriculture. Kung mag-extend man siya, so it's a good news for us. Sana ngayon malang gawa na nila ng paraan na bumaba malang yung parang magkasalubong yung mga taong bayan at saka yung mga retailer. Bang ang masabi ng mga tao, ito na yung mga pangako ng gobyerno nung nangampanya. Asaan na yung 20? Ayon sa ACOP, kailangan tiyakin ng pamahalaan na may permanenteng solusyon sa problema. Yung solution natin minsan biglaan just to appease the public kasi nga marami talagang umaaray. Pero hindi lang siya dapat artificial. In the long run, talagang mapababa natin, mapabuti natin yung sektor ng agrikultura. Si Nanay Amelia aminadong medyo nakakaluwag sa buhay. Pero paliwanag niya, Paano naman yung nasa laylayan? Bibili ng 41, pagtingin lang ganun. Tapos iniisip na wala nang ganito na nga ulam, bagoong. Tapos ganyan pa yung bigas. Di ba nakakaawa? Hindi ba maisip natin, tayo ang sarap ng pagkain pero yung nasa laylayan, kawawa naman. Sana yun ang maisip na sa gobyerno. EJ Gomez, CNN Philippines.